all the highest honor and thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Search the Lord, palapagaan kami ng Diyos. Ang gabi sa pagbilang Diyos, so ang gabi sa matagos ka nato. Salamat sa pagbilang Diyos na ditagaan sa tangigi yung mga dahil magasimba mag-iman. Salamat sa pagbilang Diyos, pinaagi sa pag-alaala sa adlang ikapakulay. So, i-focus ko doon nagsigas sa mga paglayan, pagsimba, pag-imayan, magbasama sa tabi ng Diyos. Pag sa pagsugod, mag-aapatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko naging ng mga Diyos ng pala. Tagiyas, pinamili, mabas langit, syutat. Diyos na ba, Diyos na sa sikap, Diyos na bebeto, Diyos na Israel, Diyos na sa mga sa aming church. Mayroong gabi, ang pirma, pinakamahal na mas salamat o Diyos sa imong pagkuban sa tibok simana o Diyos. Huwag mo kaming idala pagkuban ng kini o Diyos. Hallelujah sa basaan araw kami magaday magasibag ni mo. Pasalamat kanimo pinaagi sa paghandog kanimo o pagpangilin sa Sabat o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat o Diyos sa mga pagkaamping pagproteksyon God. Hallelujah. Salamat sa pagkatagtas ko sa mga kinabi. O Ginoo Diyos, ikaw magaban ka na, magpapunan ka na mo. Hallelujah, ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study, brothers, magawali, bisan pa sa mga members mong kanang tungkol sa closing prayer, sa mga ibahan kalugad. Ginoo Diyos, ikaw na sa mong taliwala. Ubuhay kami sa mga pasensya, dihugi kami sa Espiritu Diyos. Thank you pasabi o Diyos, so ikaw magagawa ayos mga sikipultin. Masulbat sa mga problema, pagmunos mo sa sikipultin. Hintanan God ng iambog isa libos na matan, lamang balawat sa mga napaan ng Diyos. All the heads with honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Pagkatag ni Billy Bami, siya mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, may gabi sa tanan at ang daigo at ang buhay ng Diyos sa mga joyful of glorious songs. Amen. Praise the Lord. Standing on your promises, God my King, through eternal ages, let His praise ring. Glory in the highest, and we shout and sing. Resting in the Savior.
Ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Pagkat alam kong nariyan ka,
nature and all creative things, above all wisdom and all ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above
Pagpapeta ang kanilang pag-ibig, pagmamahal, kapag-awa, mga pagpapalan mula sa ating kakilang Diyos sa atin sa gabi nito. Amen? Praise the Lord. Pagpapaganda ng Diyos. Thank you, beloved instrumentalist. Thank you, beloved song leader, beloved Mami. Salamat sa tanggiling Diyos nga dahil nasad nga adlong ipapahulay nga gitigong ka sa tanggiling Diyos para ato siyang daigod himayang pasalamatan simbahon. Salamat sa tanggiling Diyos nga giapingan ka sa tibok simana sa mga pagtrabaho, pagnegosyo o tanang mga panikay-sikay sa pagkinabuhi. Ginaubalan ka o ginaampingan sa tubig ng Diyos. Amen? O dadago tayo naman sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay sa book of Hebreo. Chapter 4, verse 14 to 16, then chapter 5, verse 1 to 10. Yan yung disadvantage sa paglalagay ng mga chapter nito, no? Chapter at saka verses ng Bible. Kasi hindi nagtutugma, no? So anyway, tayo na lang mag-a-adjust. So marami tayong na-adjust sa Holy Bible dahil medyo kakaiba nga itong pagka-compile at maraming binago mga naman. At yung isa sa ating napapansin na dinidiin dito sa Bible yung mga Hudyo. Kaya lahat ng mga Hudyo sa buong mundo ay kinasusuklaman, no? Dahil dito sa Bible, no? Kasi para bang ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita ay ipinatong o ipinataw doon sa mga Hudyo. Kaya mga Hudyo ay kawawa mga minamahal, no? Pero hindi po totoo yan, no? Kaya itong gumawa ito lang tubay ng Bible ay tinukubli yung mga Levita siguro ito, no? Tinukubli yung kanilang kasalanan. Isinumpa sila ng Diyos, no? So, ang mga Levita ay isinumpa ng Diyos, no? Una, pinili ng Diyos si Aaron na maging punong pari. At yung kanyang mga descendants
nagpagtipan ang Diyos sa mga Levita kay Aaron, upang sila yung mamamahala sa kaligtasan ng bayan ng dakilang Diyos. Pero naging masama sila. So kaya lagi natin sinasabi yung pinalit ay ang mahal ng Jesus. Kaya ang mahal ng Jesus ay siya na ang punong pari. Kaya sinasabi natin yung punong pari na salita ay hindi naman talaga literal. So ito yung nagpapahiwatig lamang sa pagbago ng Diyos mula sa angkan ng Levita then sa mahal ng Jesus bilang in charge ng kaligtasan ng kanyang bayan. Kaya atin talaga ito mga mahal, Hebreo. Kasi dito po natin mababasa na ang mahal ng Jesus ay ang itinalaga ng ating dakilang Diyos Ama na magiging punong pari. Verse 14, kaya pagkawakan natin mabuti ang pinaglulaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari. Kaya panawagan natin mabuti ang pinaniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahiraan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, dito po mga minamahal, sinabi ng sumulat ng Book of Hebreo na ang ating Panginoong Hesus ay ang punong pari. Sa ating kapanahunan, siya ang in charge ng ating kaligtasan. Kaya nga lagi natin sinasabi, inulit-ulit natin yung sinasabi ng mga Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. At lagi natin sinasabi yung mga na dadaan tayo sa mahal ni Jesus. Kasi ito yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos Ama sa lahat ng taong mananampalataya sa Kanya upang maligtas. Kaya siya nga yung sinasabi na kapahingahan. Kaya ang interpretation ng iba, wala ng Sabat kasi ang mahal ng Jesus ang Sabat. Siya na ang kapahingahan. Hindi po. Yan po ay mga figure of speech lang. Hindi po yan literal. Ang ibig sabihin na ang mahal ng Jesus ay nahalintulad sa Sabat dahil nagkaroon tayo ng biyaya, yung kaligtasan.
sa pamagitan niya. Nagkaroon tayo ng kapahingahan dahil sa Kanya. Ang ibig sabihin, kaligtasan. Kasi kapag wala ang mahal ni Jesus, hindi tayo maliligtas. No? So, ayun nga sinasabi natin, ang mahal ni Jesus ay siyang naglinis sa bawat isa. Bago ka lumapit sa mahal ni Jesus, musugod ka sa dili, makasalanan ka. No? So, yung kasalanan na yan ay naglalayo sa iyo sa ating dakilang Diyos Ama. Kaya, mayroong kapahingahan ang mahal ni Jesus. Dahil kahit anong gagawin mo, hindi ka maliligtas, hindi ka malalapit sa Ama kung wala ang mahal ni Jesus. Kasi yung nagbigay sa atin ng kapahingahan. Kasi kapag tayo ay lumapit sa Kanya, magsisi, no? Manampalataya, sumunod, magkakaroon ng epekto yung magandang balita sa atin, yung salita ng ating dakilang Ama na dala-dala ng mahal ni Jesus na ating panampalatayaan. Isa puso, isa isip, at gagamitin bilang gabay sa ating pamumuhay. Yan po mga minamahal. So, kapag lumapit tayo sa Kanya, mananampalataya tayo, ibig sabihin susunod tayo. Yung mga pangangaro niya ay susundin natin. Ating paniniwalaan. Diyan naman yung process, no, ng kapahingahan. Ibig sabihin, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan, no? Kaya makapagpahinga ka, no? Sa lahat ng kasalanan mo mula nang ikaw ay ipinanganak hanggang sa mga oras na tanggapin mo ang mahal na Jesus. Pero take note, ang kapahingahan na yan, yung biyaya na sinasabi ng mahal ni Jesus, biyaya na bigay ng Diyos, hanggang dyan lang yan. Mula nang tagapin mo ang mahal ni Jesus, kailangan magpatuloy ka na maging nalalakad na matuwid. Kasi kapag hindi ka mapagpatuloy, magiging sayang yung ibinigay ng mahal ni Jesus na kapahingahan, no? Yung kapatawaran, yung biyaya. Kasi mula na ikaw ay tumanggap sa mahal ni Jesus hanggang sa iyong kamatayan, kailangan mong magtrabaho. Pagtrabahuan mo ang iyong kaligtasan, no? So yung kapahingaan ay nauukol lang iyon sa iyong mga previous, no, existing dati mong mga kasalanan. Bago ka linisin, bago ka linis. Yan po mga minamahal. So, wala pong save by grace. One save, always save. Ang save by grace ay yung kapahingaan, yung mga kasalanan mo na nagawa mo na bago ka tumanggap sa mahal ni Jesus, yun yung save by grace. Pero hindi po ibig sabihin na nung ikaw ay tumanggap sa mahal ni Jesus, wala ka nang gagawin, no? Yan po pinapaniwalaan ng mga save by grace. One save, always save. Hindi po totoo yan. So, kailangan mong pagtrabahuan ang iyong kaligtasan. Kaya sabi ni Beloved Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Yan po mga minamahal, no? So, ang kapahingaan ay ang mahal na Jesus. Yun yung sinasabi natin. Yung biyaya. Wala tayong ginawa, no?
lininis tayo, binago tayo, no? Upang makalapit muli sa dakilang Ama. Yan po mga minamahal. So, in verse 1 ng chapter 5, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, sa time na ang punong pari ay si Aaron, ang mga paghandog ay nagmumula sa tao. Pero ang naghahandog ay ang mga pari, si Aaron. Yan po mga minamahal. Pero yung totoong handog, no? Upang mayroong totoong kaligtasan, no? Kasi yung una ay parang shadow lang yun eh. No? Pero effective pa rin yun kasi yun yung decree ng Diyos eh. So although yun ay shadow lamang sa dumating, no? Para sa atin, kasi yung para sa mga namatay na bago dumating ang mahal ng Jesus, yun yung nag-effect na covenant, no? Yung paghahandog na ginagawa ng mga pari, no? Ayon sa kaloob ng ating dakilang Diyos, pinili niya yung mga Levita, si Aaron na maging punong pari at yung mga descendants niya na magiging pari upang mangasiwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. So lahat ng namatay bago dumating ang mahal ng Jesus, effective yung covenant na yun, no? Effective po yun. Pero sa panahon na dumating ang mahal ng Jesus, dahil nga nagkulang ang mga Levita, nagkasala ang mga Levita, naging masama ang mga Levita, mga paring Levita, kaya yung covenant ay binago. Kaya nagiging lumang tipan yun. At ang bagong tipan ay ang mahal ng Jesus ang punong pari. So hindi po ang Book of Genesis to Book of Malakay ang lumang tipan. Tandaan niyo po yan. Ang lumang tipan ay ang Levita lamang ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Yun po yung pinaluma. Tandaan po natin yan. No? Hindi po yung 10 utos pinaluma. Hindi po yung mga nakasulat sa Book of Genesis to Book of Malakay ang pinaluma. Hindi po. Bagos yan po ay tinupad ng ating Panginoon. No? Yan po mga minamahal. No? So, tandaan po natin yan kasi upang hindi tayo maligaw. No? Kasi nililigaw tayo ng for how many years. No? At salamat na lang ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makabalik sa tamang daan, sa ancient road, kung saan sinigulan ng mahal ng Jesus at ng kanyang mga tagasunod. No? At napakalayo na po, no, sa atin. Pero ibinalik tayo ng Diyos. No? So, pero walang maniniwala sa atin. No? Pero hayaan na lang natin kasi alam natin na gagawa ang Diyos ng kapamaraanan upang mabagong lahat. No? Upang ang susunod na mga henerasyon ay makabalik muli. No? Kasi yung henerasyon na nagdaan hanggang sa mga oras na ito ay na-deceive ni Satanas. No?
Yan po mga minamahal. No? So, hindi sila nakabalik sa tamang daan. No? Nangamatay na lang sila at yung relasyon na to, mga matay na po, huwag din sila kabalik sa tamang daan. Yung daan na ginawa ng mahal ni Jesus at sinunod ng mga kanyang mga tagasunod. Pero pagkatapos yan ay iniligaw ng lahat, no? Hanggang sa mga oras na ito na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makabalik sa tamang daan. Yan po mga minamahal. Kaya lahat ng tao na hindi maniniwala sa mahal ni Jesus, no? Despite sa kaayaw sa Diyos, no? Nga iya po yung kitagaan o chance sa mga tao, no? Katong mga nangamatay na, wala lang tayo mahimo ato. Pero sa mga panahon karon, ang mga tanan nga mga buhi pa nga nakatungog sa atong mga pagwali, nasa chance, no? Pero kapag ayaw nilang makinig, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang bumalik sa tamang daan, ang daan ng mahal ni Jesus, wala po tayong magagawa. No? So, kaya magbuot ang impyerno. Kaya napakalaki ng impyerno, yung mga dagat, yan yung impyerno eh. Yung dagat ang impyerno kasi napakaraming tao. No? Napakaraming tao na ilalagay. Yan po mga minamahal, no? So, verse 2, at dahil tao rin siyang tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakaalam na naliligaw sila ng landas. Yan. So, pagbalik ng mga Jesus, kaya sabi niya, naparito ako para hanapin ang mga nawawalang karnero. Yan. Kasi iniligaw nga eh. No, iniligaw. No? Kaya mahal Jesus ang bagong daan. No? Ang bagong daan. No? Idinugtong. No? Idinugtong doon sa panahon ni Prophet Moses. No? Yan po mga minamahal. Kaya napakaraming iniligaw ni Satanas. No? So wala po tayong gagawa dyan. So naligaw. Verse 3, at dahil nagkasala rin siya, kailangan niyang maghandog, hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. Ito yung medyo tagilid dito, no, sa isang mga ngaro na ito. No? Ang pagkakaroon ko ay ito yung sulat ni Beloved Paul. No? Ito ay hindi ko alam kung sa translation ito o kung paano ito nagkaganito, no? Pero mali ito, no? Kasi ang mahal ni Jesus, ang tinutukoy dito, at ang mahal ni Jesus ay hindi nagkasala. Walang kasalanan ang mahal ni Jesus, no? Kaya mali ito. Kaya dito pa lang sa mga pinasasabi dito na at dahil tao rin siyang tulad natin, although tao nga siya, pero hindi dapat ganito ang pagpapangaral nito, no? Kaya maraming naniniwala na ang mahal ni Jesus ay tao lamang, na tao lang, no? Hindi po. Kasi may mga sikyat sa mga pag-translate nito or pag-compile nito, no? Daming sikyat talaga. Para bang musod mo gawas, no? Ang kanilang mga salita sa mga pangangaral dito. Kaya
nagbibigay ng matinding agam-agam, doubt, no, sa mga bumabasa. Pero tayo, hindi na tayo nagda-doubt kasi ito'y hindi dapat kung paniniwalaan yung mga ganitong understanding ng writer, no? Kaya nga hindi natin pinapaniwalaan yung mga Hudyo na sinasabi mga masasama nandito, no? Hindi natin pinapaniwalaan yan kasi ang masama na nandito na nakasulat talaga ay ang mga paring Levita o mga Levita, no? Hindi mga Hudyo, no? Yan po mga minamahal. Pilit nilang sinisira yung mga Hudyo ng mga Levita, no? Ang mga Levita kasi nag-translate nito nagkaano nito facilitate nito. Sila kasi mga pare, no? Sila may authority, no? Kaya pinasama yung mga Hudyo at sila yung santa, sila yung santos, sila yung parang mga anghel, yung mga Levita, no? So samantalang pag-aralan mo lahat ang Holy Bible, tinanggal nga sila bilang tagapamahala, no? In charge sa kaligtasan ng bayan ng Diyos, tinanggal nga sila no? Yung pagiging in charge nila kasi napakasama nga nila Hindi ang mga Hudyo ang masama, kundi ang mga Levita, no? Kaya pag ito ganito, no, may mga minsan nagsukwahi siya, no? Hindi maaaring makamtan ni naman sa sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari, sapagkat ang Diyos mismo ang humirang sa kanya na maging punong pari, tulad ng pagkahirang kay Aaron, no? Yan. Kasi pinalitan nga si Aaron, yung kanyang angkan, mga Levita, no? Pinalitan ng mahal ni Jesus. Ganon din naman, hindi si Jesus ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi ang Diyos. Yan po, marami pong mga patunay dyan, no? Diba? During transfiguration of Jesus, no? Yung vision, kasama niya si Elijah at saka si Moses, no? Pinatunayan ng Diyos doon sa pamamagitan ng salita, no? Sabi niya, ito ang aking anak, pinamahal kong anak, makinig kayo sa kanya, no? At nung siya binautismuhan, ganun din, nagsalita din ang Ama na pakinggan natin ang mahal ni Jesus. So yan po mga minamahal, no? Sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw anak ko, ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. At sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pare magpakilanman, tulad ng pagkapare ni Melchizedek. Yan. So, ito yung mga pahayag, no? Tinote ng mga ngaral na ito, no? Kung si Beloved Pullman to, tinote niya galing sa sulat ng mga propeta, no? Yan po mga minahal. Pero sa atin, tinupot natin yung mismo salita ng mahal na Ama, ng binautismuhan ang mahal ni Jesus, pagkatapos binautismuhan ang mahal ni Jesus, nagsalita ang Ama sa during transfiguration kasama si Beloved Moses at saka si Prophet Elijah, no? Nagsalita din ang Ama doon. Yan yung tinupot natin, no? Kasi mas bago yun kaysa dito, no? Pinapatunayan ng Ama yun na
ang mahal ni Jesus ay begotten Son. No? Yan po mga mayroon. So, bakit inahalin tulad siya ni Melchizedek? Kasi si Melchizedek nga ay walang panimula, walang mga kamag-anak, wala lahat, wala kang ma-dress up na kamag-anak niya. No? So, walang panimula. Para bang kabuti si Melchizedek na lumitaw lang, no? Ganun din ang mahal ni Jesus, although nagmula siya sa angkan ni David, pero yung katawan lang, pero yung kanyang pagka-Diyos bilang anak ng Diyos ay walang panimula yon. Kaya tinatawag siyang punong pare tulad ni Melchizedek. Kasi wala siyang katulad hindi nga siya pwedeng tawagin natin tao No? Although nakikita siyang tao, pero hindi talaga siya tao. Kasi nga, iba siya, special siya. No? Hindi siya tao. Kasi ang tao ay hindi naman makapagbuhay ng patay. No? Hindi ibig sabihin na kamukha siya natin, tao na siya. Hindi ibig sabihin na nagugutom siya, kumakain siya, tao na siya. Hindi. No? Kasi special nga siya. No? Ang tao, yung ating katawan ay lamang lupa lang ito. Mayroon itong laman. Ang laman nito ay ang espiritu. No? Pero kakaiba sa atin ay ordinaryo. Pero ang mahal ni Jesus ay hindi. Kasi espiritu ng Ama nandun sa Kanya. Yan yung tinatawag ng banal na espiritu. Ano ba ang banal na espiritu na nandun sa mahal ni Jesus? Salita at kapangyarihan. Yan po yung banal na espiritu ng Ama. No? So, kaya hindi siya ordinaryong tao. Siya Diyos. Dahil sa banal na espiritu ng Ama. Ano ang banal na espiritu? Salita at kapangyarihan ng Ama. So, tandaan po natin yan para hindi tayo maliligaw. No? Kasi niligaw na tayo. No? Buti nakabalik kami, kayo hindi pa nakabalik. No? So, ewan ko kung kailan kayo bumalik. No? Nasa sa inyo na yan kung kailan kayo bumalik. Babalik kayo sa daan na matuwid na ginawa ng mahal ni Jesus. Yan po mga minamahal, no? So, noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nanalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. No? So, kahit ang mahal ni Jesus noong time na siya ay nabuhay pa bilang tulad natin, no? Bilang tao tulad natin, no? Dumating yung time na nabalisa siya dahil siya nga ay maghihirap na doon sa cross. Kaya nananalangin siya sa Diyos. Kaya sabi niya, take this cup of suffering from me. Parang ayaw pa niyang iwanan yung mga tirasunod niya. No? Pero nakatakda na kasi, no? Na siya ay ipapako na sa cross. Kaya akala niya, ang panusos akala niya, hanggang doon lang, no? Hanggang doon lang na hindi niya makapiling ang mga apostoles or mag-guide ang mga apostoles. Kasi yun yung
ano niya eh, yung pangamba niya eh, no? Pero sa bandang ano naman, no, sa mga pangangaro niya, lagi niya man sinasabi na siya ay babalik sa Ama, no? Sabi nga niya, gugaan yung templo o ito kung tukulon ko pag usab sa tulog adlaw. Mga nausa sa mga akusasyon ng mga pari, mga Levita sa kanya na blasphemy kasi isang pagpastamas, no? Sa Diyos. Hindi sila naniwala ng mga Jesus eh. Kasi yung templo daw, baka kaintindi nila yung templo na ginawa ng napakaraming taon. Tapos 3 araw lang itatayo niya muli. Hindi nila naintindihan na ang templo na tinutukoy ng mga Jesus ay ang kanyang katawan. Hanggang ngayon, hindi nila naintindihan eh. Kaya nag-away-away. Nag-aangkin na sila yung pinuod ng church. Actually, yung iglesia ay tao, hindi gusali, hindi samahan. Pero dahil sa kapirahan, talagang binigit nila na ang iglesia ay samahan at church, gusali, no? Yan yung kanilang pag-intindi. Pero sa atin na naliwanagan na sa tamang daan, ang iglesia ay tao. Kaya nga Jesus, yung templo na tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Kasi yun yung iglesia eh. Katawan. Tayo. No? Templo ng Diyos. Yan po mga kaibigan. So, tumutukoy po yun sa kanyang katawan na nandyan na nanahan ang banal na espiritu ng ating Ama at ang kapangyarihan. Na kung sakaling mamamatay siya, mabubuhay siya muli. No? Pagkatapos ng 3 araw. No? Yan po mga so yan hindi naintindihan ng mga Parisiyo at tagapagturo ng mga kautusan. Kaya siya ay pinaratangan, no? At sinintensiyang mamamatay, no? O patayin o ipako sa cross. No? Sino ang nagsisintensya? Ang mga pari. No? Kaya sabi nga sa Book of Hosea, dumadami ang mga pari, dumadami ang kasalanan. Yan po mga mga. So, hindi yung pari na pari ng Roma, hindi yan. Yung mga Roma, mga Romano ngayon, hindi yan. Wala po tayong gagawa diyan sa kasi mga Pilipino, biktima naman kasi ng pananakop eh. No, at napaganda naman siguro yung buhay nila sa sanlibutan ito, kaya marami din na napilit dyan kasi maraming nakinabang, no? So although mula sa pananakop, mula sa karahasan, mula sa patayan, mula sa kasamaan, no? Pero marami kasing nakinabang, kaya lumaki din na nag-successful sila, no? So wala tayong gagawa dyan, no? So hindi yan ang ibig sabihin natin na mga pari. Ang mga pari na tinutukoy natin ay mga Levita, no? Kasi wala naman dito nakasulat yung mga pari na mga Romano dito sa Bible eh.
Hindi naman yan kasama sila dito. Kasi ang mga pare dito ay mga Levita ito. Mga Levita. Hindi naman mga Levita yan. Mga Romano yan. So, walang tayo makialam dyan. At kahit paanong gagawin natin dyan, magbuwis mo tayo ng buhay. Tulad ni Dr. Rizal, wala tayong magagawa dyan. Talagang mamamatay ka lang dyan. Hindi na talaga yan mababago. So, yan yung katotohanan, mga minamahal. So, anyway, marami naman din mga mabubuti. Hindi naman lahat masasama. Kung ano man ang hatod ng ating dakilang Diyos, nasa kamay ng dakilang Diyos niya, wala sa atin. So, kasi alam ng Diyos na hindi natin na mababago yan. Kahit si Dr. Rizal ay ibinuhis ng buhay, hindi pa rin nabago. Maraming mga ginamit ng Diyos noon, hindi pa rin nabago. Bagkos namatay sila na naging walang kabuluhan yung kamatayan nila. So, kasi makapangyarihan yung mga Kastila noon. Makapangyarihan kasi. Kaya nagtagumpay. So, dito sa mundo kasi, ang pinairal ng Diyos ay freedom. So, kaya wala tayong gagawa. Ang Diyos lamang ang mga pagbabago niya. So, disclaimer lang, yung ating mga sinasabi dito ay hindi yung mga paring Romano, kundi mga paring Levita. So, yan po mga minamahal. Verse 6, at sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasultan, ikaw ay pari magpakilanman tulad ng pagkapari ni Melchizedek. Verse 7, noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nanalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. So, yung panalangin naman sa hindi naman yon pinakinggan yung panalangin na sa material. Pero yung nakatanda sa Kanya na mabuhay siya muli, nangyari. Yan po mga minamahal. Pero yung hindi mo na siya mamamatay, hindi mo na niya gustong iwanan yung mga tagasunod niya, yung mga apostoles, mga disciples, hindi pinakinggan ng Diyos yun. Kaya sabi nga niya sa kanyang prayer, hindi ako masusunod, ikaw. Your will be done. Sabi ni Jesus. Hindi talaga yung pinakinggan. Kaya dito, sabi dito, at dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. Ito yung mali. Hindi naman talaga pinakinggan ng Ama si Jesus Kasi yung tiningan niya roon ay material na hindi mo na siya mamamatay. So yung pagkakaintindi naman ng writer dito ay tungkol sa spiritual na dininig, hindi naman dininig kasi nakatanda na yon na mabuhay sa muli. Yan po mga minamahal. So, kaya mali itong kanyang, ewan ko kung translation ito o ito'y talagang pero sa tingin ko translation ito mayroon ng mga dinadagdag. So, hindi siya dininig yung material na kanyang panalangin, hindi siya dininig. Pero yung nakatanda na mabuhay sa muli, tinakda na yun, nabuhay sa muli. So, verse 8, at kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Siyempre, nagtiis talaga siya. Kaya sabi nga niya, buti pa yung maya may uwian.
mga ibon, may uuwian, pero siya wala. Wala siya eh. Kasi ang priority niya ay pangaral. Ipangaral yung salita ng ating Ama, no? Nadala niya. Kasi nga siya ay Messiah. No? Yung kaligtasan, yung salita, no, ng Ama tungkol sa kaligtasan ay pinapangaral niya, dala-dala niya. No? Kaya wala siyang tigil na pangangaral, no? Hanggang sa umakyat muli siya sa langit. No? So yan po mga minamahal. Naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan. Yan po mga minamahal. Kaya ito yung sinasabi nung una nung ating umpisa na ating pagsimula sa ating Bible study na kapahingahan, yung Sabat, no? Yung kaligtasan, kasi yan yun eh. No? Dahil sa pagpapako niya sa cross, nung nagtagumpay siya, kaya nagkaroon tayo ng kapahingahan. Ito po yung kaligtasan sa misya. So naligtas muna tayo. Naligtas muna tayo. Ibig sabihin, pinatawad tayo ng lahat ng mga kasalanan natin nung tayo nampalataya ng mga Jesus. Kaya ligtas na tayo. Pero wala na ba tayong gagawin? Hindi. Mula na ikaw ay tumanggap sa mga Jesus hanggang sa kamatayan mo, yan, gagawa ka dyan. No? Pagtrabahuan mo yung kaligtasan mo. Yan po mga minamahal. So kailangan sundin mo lahat ang mga salita na yung pinapananampalatayaan. Sundin mo ang mga salita ng mga Jesus, no? At mamuhay ka na nasa liwanag, sa katuwiran, sa righteousness and holiness hanggang sa iyong kamatayan. Kaya pag halimbawa ikaw ay magkasalang muli, no? Anong sabi ni Beloved Paul? Ipinako mo muli ang mahal ni Jesus. Mayroon pa bang pagpapako muli? Figure of speech na po na. Actually, di ba wala mong gilwa, mong hindi mong ipako ang mahal ni Jesus kasi wala nang pagpapako eh. Isang beses lang pagpapako. No? Hindi pwedeng mabuhay muli ang mahal ni Jesus at magpapako muli para malinis ka muli. Hindi, wala na. So yung mga kasalanan, mula na tinanggap mo ang mahal ni Jesus hanggang sa iyong kamatayan, yung mga kasalanan na yan ay yan yung basis ng judgment. Kaya kapag halimbawa maniniwala tayo ng once and always saved, simple grace, wala ka nang gagawin, ibig sabihin, tanga tayo kasi bakit tayo maniniwala niyan? Eh, wala na pala yung word na judgment. Kasi hindi na tayo hatulan. Hatulan ka pa ba kapag halimbawa maniniwala ka ng once and always saved? Hindi ka na hatulan, wala nang hatulan. Eh, nagiging sinungaling ang Diyos. Ginawa mo ng sinungaling ang Diyos, sinungaling ka na nga, pati ang Diyos, gawin mo pang sinungaling. So wala nang tanggapin mo ang mahal ni Jesus hanggang sa iyong kamatayan, lahat ng mga kasalanan mo ay yan yung subject for judgment. Yan. Yan yung basis ng judgment. Pero yung previous, wala na yon. Hindi ka nakakatulan doon kasi pinatawad ka na nga eh. Nilinis ka na nga eh. Yan yung biyaya. Yan po mga minamahal. Kasi dito naiintindihan eh. Walang nakakaintindi dito.
Mapalad tayo kasi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makaintindi nito. Binigyan tayo ng wisdom. Pero sa buong mundo, baka tayo lang ang nakaintindi nito. Sa buong mundo, baka tayo lang. So kasi lahat sila ay naniniwala ng save by grace. Wala ka nang gagawin. Yan. Hindi po totoo yan. Kaya tayo lang sa buong mundo ang nakakaintindi dahil sa biyaya at habag ng ating dakilang Diyos. Walang pagka natin dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya panghawakan po natin yan mga minamahal. At maniwala tayo sa mga nauna sa atin. Lalo na ni Beloved Paul. Although hindi tayo naniniwala ng kanyang sikta, ng kanyang ministry na Christianity, siya kasi ang pasimuno ng Christianity. So, si Beloved Paul, hindi tayo naniniwala niyan. Kaya nga, nagdudulot ng kalituhan at mga pagkatago noon kasi iba yung sikta na dinadala ni Beloved Paul. Mayroon siyang sarili. So, although hindi tayo naniniwala sa kanya, yung kanyang Christianity na tinuturo, na inimbento, pero yung mga pangarap niya, maraming mga mabubuti. Sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Maniniwala tayo dyan. Kasi yan talaga yung tama. So, yan po mga minamahal. So, kailangan natin pagtrabuhan ng ating kaligtasan. Pagkatapos na tumanggap tayo sa mahal ni Jesus, pinatawad tayo, nirimis lahat, pinatawad tayo, lahat ng ating kasalanan. Pagkatapos yan, pagtrabuhan natin ang ating kaligtasan. Verse 9, naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Sino bang maliligtas? Yung si one save always save ba? Hindi. Yung sumusunod sa mahal ni Jesus. Kapag one save always save ka, hindi ka sumusunod sa mahal ni Jesus. Yan. So, ang maliligtas lang pala, ang mabibigyan ng biyaya ng kaligtasan ay ang sumusunod sa mahal ni Jesus. Yan po mga mga. Pag hindi ka sumunod, ay hindi ka maliligtas. So, paano yung mga Muslim? Paano yung mga ibang mga religion? Paano yung Christianity? Paano sila lahat? Anong mangyayari sa kanila? Yan po mga minamahal. Kasi ang nakalagay dito ang sumusunod lang sa Kanya. So, kapag Christianity ka, talagang hindi mo sinunod ang mahal ni Jesus kasi hindi naman ang pangalan ng Jesus ay hindi naman Kristo. Gawa-gawa lang yung Kristo ni Beloved Paul at Barnabas. So, ano mangyayari sa kanila? Sinasamba nila yung ibang Diyos. Paano kung si Nimrod, the serpent seed, ang Kristo na sinasamba nila, dinisip sila, ano mangyayari? Kasi yung Pasko, yung December 25, kung alam nyo lang, ang katotohanan niyan, hindi na kayo mag-celebrate niyan. Kaya nung nalaman ko ang katotohanan, nung ako'y bata pa lang, hindi na ako nag-celebrate ng Pasko hanggang ngayon. Tumanda na ako, hindi na ako nag-celebrate. Nung high school ako, nalaman ko ang katotohanan tungkol sa Pasko. Hindi na ako nag-celebrate. Mga edad ko noon ay 16 years old hanggang ngayon.
Matanda na ako. Hindi na ako nagsiselebrate ng Pasko. Anong klaseng Pasko ang hindi ko sineselebrate? Yung 25. Kasi yun yung Pasko na nalalaman ng bilyong-bilyong tao eh. Yan po ay kapaganakan ng serpent seed na sinimrod. Hindi po yan kapaganakan ng mahal na Jesus. Kaya hindi malayo na ang Kristo na yan ay sinimrod. Yan po mga minamahal. The serpent seed. Kaya salamat sa kinagilang Diyos na binigyan tayo ng wisdom at matagal-tagal na rin tayong hindi na naniwala ng Kristo. So salamat sa kinagilang Diyos na pinabalik tayo sa ancient road. Kasi nga ang maliligtas lang ay ang sumusunod sa mahal na Jesus. Kapag ang Kristo ay sinimrod, hindi ka sumusunod sa mahal na Jesus. Hindi ka maliligtas. Yan po mga minamahal. So, napakalayong panahon na, kumbaga, wala nang mga tao na interesado tungkol dyan. No? Kasi, kita nyo pagka sa Pasko, anong klaseng celebration meron sila? Kantahan, maglaman, putukan, tapos walang pakialam kahit na gaano kalakas yung putok, nakakadisturbo sa kapwa, kung ano man. Tingnan nyo kung paano nila celebrate. Yan ba ay celebration ng mga anak ng Diyos? Matagal ko ng tinipisyon yan. Kasi dapat kapag halimbawa pinagmula, halimbawa si Jesus, no? Si Jesus yung Kristo, halimbawa lang. Hindi dapat ganyan ang celebration. Dapat ang celebration ay solemn. Dapat ang celebration ay hindi mga metalika yung mga pinagkakanta. Mga ngilad yung mga kanta, mga disco, inom, away, gugot. Di ba? So, kaya na lang ang humusga. Kasi, kapag spiritual kasi, hindi ganyan. Kung si Jesus pa yan, hindi ganyan. Kasi, yan yung pinagmulan ng yung kaligtasan No? Paano maging pinagmulan ng kaligtasan? Mamamatay ka dyan. Kasi ang celebration ay italika yung mga pinagkakanta, mga walang hiya yung mga inaawit, no? Tapos inuman, lasingan ng mga medyo parang paghahanda papuntang impyerno Yun yung napapansin ko Tapos yung mga light na mga kumikislap na parang impyerno na, no? So, kaya wala tayong gagawa yan. Kasi gustong-gusto nila yan. Kaya ayaw na nilang balikan yung katotohanan. Wala nang interesado sa katotohanan. Kahit na ano pang gagawin natin. No? So wala nang gustong tuklasin ang katotohanan.
Kasi napakasarap, no? Yung mamuhay ng ganyan. No? Yan po mga minumahal. Wala po tayong magagawa niyan. Kaya, ang Pasko na 25 ang hindi natin sineselebrate. Pero yung Pasko, na totoong Pasko, na isinugod ng yung commandment ng Diyos na magmahalan tayo, adlaw-adlaw na, oras-oras sa kinabuhi, dili man lang natin man natin ma-express yung pirmi nga, pero dili pwede kausas sa katuigra. Hihingon mong superior ang 25 nga adlaw sa December, niya interior ang 364 days interior sa isang adlaw ng 25. Diba? Iyan mo mong superior. Diba? Pero ang kautusan ng Diyos ay magmahalan tayo, hindi po sa December 25 lang, kundi adlaw-adlaw. No? Sa puso, no? Sa isip at sa gawa, araw-araw, lahat ng gagawin mo dapat may pag-ibig. Hindi yung kasinungalingan. So yan po mga minamahal. So kayo na pong bahala dyan kasi mataas naman yung pinag-aralan nyo at mataas din yung mga nanarapin nyo. No? Eh, mas mataas mo kayo sa akin ng pinag-aralan. So, siguro walang dahilan na hindi ninyo maintindihan at kung sakali mang wala na kayong interest na balikan at hanapin ang katotohanan, choice nyo po yan. Pero kami, nagsilbing eye-opener, no? Upang kayo ay magkaroon ng idea. Yan po mga minamahal. Yan po siguro yung dahilan bakit ginamit ako ng Diyos. Yan po mga minamahal. Verse 10, kaya itinalaga siya ng Diyos na maging punong pare tulad ng pagkapare ni Melchizedek. No? So, ang bagong tipan na mangangasiwa ng kaligtasan natin ay ang mahal din Jesus. Siya ang mangangasiwa bilang punong pare. Kasi pinalitan nga si Aaron na punong pare ng Levita. Pinalitan yung Levita. Kaya ulit-ulitin ko man, hindi yung pinaloma ay ang Genesis tugok o Malakay, kundi ang pinaloma na tipan ay ang Levita, ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Pinalitan ito ng bagong tipan na ang mahal Jesus, ang punong pare, tulad ng pagkapare ni Melchizedek. Pagkita natin kung natin ito. You deserve the glory and the honor, but we lift
hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There's no one else like you. Will you please stand? Ambot na. Daliging bigwan ng mga Diyos ng bala, tagis sa kanibing wads lang sa siya. Diyos, nagawa, Diyos na sa Diyos. Diyos na pwede po sa Diyos na Diyos na sa handa sa aming Church. Mamayang gabi, ang pinmas, Panginoon, salamat o Diyos sa mga pulong ang kalimugan. Dilitan kini mo libay ang kawang na isusun sa grasa ng kinagamit sa kinabi o yan siya. Mapadasig, mapalikon, mapatugang sa pagsalit at kanimo. Matulog ka naman sa pag-igugma kanimo pagsunod ng kabubuto. Today sa kami sa kailigmay, pagkasigay, pagkaspituay, pagpapamilya, tibok church o sa mga taong sulit pagkiyat ay kami pasati. Pagod sa mga Diyos, hallelujah. Hinata Diyos, hallelujah. Napalaan ikaw, Diyos, uban ka naman sa mga panibarang karoon, tungkol sa mga pagkahuman. Apihin kami, petasyon kami, ilagay kami siya discuss sa katalagman kalabatan kasakitan, tayo kami kusog, kabaso, kaluslaman. So, padali ka uban ka naman o ayos mga sakit baltiyan, masulat sa mga problema. Pablos na isa po sakit baltiyan. Padali ka, Diyos, tubag sa mga pag-aampo o tagpo sa mga pinangyayari. Ang tananggad, ang mag-aampo isali, maslamatan. Lamang malawat sa gumanampan ng Diyos. All the heads, the honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, ginawa tayo sa pagbibigay ng mga memory verse at ang tawagan si Beloved Angel ang magbigay ng memory verse. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight.
John 10 verse 10. The thief only comes to kill, and destroy. I have come so that they may have life and have it full. Isaiah 40 verse 51. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in a way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Praise God. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus alone. Acts chapter 4 verse 12. So ang word, palaparan ito. Salamat sa Pilipinas Diyos sa kalaugan ng ng panibawang karon. Salamat sa pag-abing petisyon. Salamat sa pagbubo silang bumo kaluoy dito nato sa inyong presensya. Salamat sa kayo sa mga sekulatiyan. Paglaag na ito bilang Diyos parang magulat ka nato sa tibok gabi, ang tibok mas itong panibahon o ginakampi ang petisyon ta sa bilang Diyos sa ipapatugma sa eksabuntagon na layo sa disgrasya kataragman kalatang kasakitan o ginawag na pala ng bilang Diyos mag-aayos mo sa ito na sobrang sa mga problema o lunas mo sa mga sekulatiyan ng mga tagos ngayon ng mga tulog sa mga paglampo. Amen? So, padayan ito na siya yung naman sa mga pagdayan pag-isipa pag-imayan. Pagpasalamat sa Pilipinas Diyos sa dalang sa itong kinabuhi o magmedasinan ta mga naman antod niya sa babalik sa pagbilang ng Diyos. Amen? So, sa closing prayer, atong ngayon sa Brother Mami siya mag-iit sa closing. Father, praise the Lord. All the highest praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our ears, Lord Jesus. So we praise God. Salamat sa atong gitulan ng Diyos na tag-ibanan sa aluntanan. Salamat, Lord, sa iyong mga pulong, mga talimugan, mga bulor kini, magatisod sa kasing-kasing, o mahimong gabay sa mga kinabuhi, Lord. Salamat sa iyong proteksyon, kalantanan, sa paglakaw na mo, sa pag-travel, sa pag-trabaho, sa beloved children, sa pag-stay sa liluwat ng beloved husband, beloved self. Salamat sa kayo sa kitabalatinan, sa beloved mama, o sa Russia, sa naghihaba sa pagpagdalay ng Diyos sa pagpapalang financial, material, physical, at binigay sa spiritual. O pinaalis sa imong gamahan ng gawin sa way, ginabalungkot sa kaaway, kasal in Jesus' name. Ubus, ikon, hilang trangkaso, hypertension, cystosomiasis, calvary's stone, kidney stones, cast out, and be healed in Jesus' name. Sakit sa buko-buko, mga pamuang panahot, pneumonia, leukemia, bronchitis, tuberculosis,
luas almoranas, sakit sa kasing-kasing, nagbaran ko katong sa kasing-kasing, kastaw, be healed in Jesus' name. Sakit sa dugos, kasapanit, sakit sa kabukugan, sakit sa matres, kabukugan sa matres, mayuma, sa prostate, kastaw, and be healed in Jesus' name. Mind stress and physical stress, kung ng sakit o kalatian, kita sa ulo, hangtod sa laplapa, kastaw, and be healed in Jesus' name. Disgrasya sa kadalanan, pero kasakitan ka naman kami mga sa negosyo, trabaho, eskwela, pag-release, pag-training, kasal in Jesus' name. Sakit ka kuol, pasilag tanan ng kaguhit o bingkil-bingkil, tanggal tentasyon, coronavirus, mga tanang bacteria, parasites, kasal in Jesus' name. Ubad sa limhastol, magkalaman, kalotang kasakitan, limang sunog, kasal in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life. For years, Lord Jesus is the shepherd, there's nothing we shall want. All that is praise, glory, honor, our thanksgiving and honor belong to the years, Lord Jesus. Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Then times and shout and labor. Hallelujah. Hallelujah.